Piliin po natin, yung mga kasagutan na 'no, alam na po natin yung laman ng sinabi ni Saldico, interesado tayo paano ipagtanggol ng mga aso si BBM. Una, ang ganda po 'no, sabi ko nga si Saldico po ay, magnanakaw na naging bida, okey. So, yung sinasabi niya po, eto talaga yung hinihintay natin. Alam po ninyo, kaya natin gustong, bumalik si Saldico para magsalita. Ngayon po nagsalita po siya at marami po siyang revelasyon kung bakit po siya hindi bumabalik, 'no? Marami siyang revelasyon kung ano yung naganap 'no, bakit ayaw niya ng bumalik. Puwedeng totoo, puwedeng hindi, pero ang importante rito ay, nagturo na si Saldico ng totoong mastermind nitong lahat ng ito, lahat ng pagnanakaw na 'to. Masasagot na natin ngayon lahat, lahat-lahat 'no. Ano man ang katanungan, yung kumbaga yung loose end na tinatawag, mapagbubuhol-buhol na natin. Lahat ng mga gap pa sa impormasyon 'no, bakit yung mga katanungan natin bakit, kaya na nating masagot ngayon. Dahil sa unang revelasyon pa lang. Part 1 pa lang po 'to. Nung una kino-question ko nga sabi ko, "Bakit may part 1, part 2 pa, eh, kung matigo ka na?" Maaaring naka-tape na yung part 2 et cetera. Pero maganda rin po na may part 2 para may chance pa sila na baguhin yung script. Depende sa mga sagot ng mga alipores ni BBM. Alam mo naman natin si BBM hindi sasagot yan ngayon. Kasi si BBM 'pag tuwing nagsasalita mas lalo niyang pinapahamak yung sarili niya, eh. Yan yung epekto ng, pagsasalita ni BBM imbes na maipagtanggol yung sarili lalong napapahamak. Okay. Yung mga sinabi po ni Saldico na una, yung medical leave niya na gusto niyang bumalik pero hindi na siya pinabalik ng dating speaker, puwedeng exaggeration yung gusto niyang bumalik. Puwede rin naman gusto niya magtago, 'di ba? Ang hindi niya kasi ine-expect o puwede namang i-ex, ikaw ba naman hindi ka pabalikin, dalawa yung kuwento, 'di ba? Gusto niyang bumalik pero ayaw siyang pabalikin. Yung pala nagulat siya, yung pala gagawin na siya na yung, scapegoat. Oh, lahat ng mga hinala natin sa simula pa lang, eto na yon nagkatotoo na 'no. Gusto nilang gawing scapegoat itong si Saldico. Naniniwala ba tayo na walang kasalanan si Saldico? Diyos ko. Kung meron kang mga asset na air asset, kung meron kang mga, ang tantya nga natin nung una kasama yan, eh, sa pananahimik ni Saldico, eh. Kasama yung mga paglabas ng air asset niya, eh, 'di ba? Pero nung naramdaman niya na eto yung turning point sa tingin ko, eh. Nung naramdaman niya na hina-hunting siya para tigukin, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yung titigukin na siya tsaka yung pamilya niya, 'di ba? Kakanta na siya kasi ang tantiya ko alam na niya 'no, nung umalis siya wala ng balikan 'yan. Alam niya na rin kahit papaano. Sabagay nagsalita na siya nun, eh, 'di ba? May pahiwatig na siya na, kung nung alam na natin lahat na gagawin siyang scapegoat na siya po yung ituturo. Nagpahayag na siya nun, 'di ba? Sabi niya, "May mas mataas sa'kin, eh, ah, pangkaraniwang congressman lang ako." Tapos si BBM siya yung pumipirma. May pahiwatig na siya, eh. Pinapahiwatig na ni Saldico na involved 'tong amo niya na si Martin at saka yung, huling pumipirma na si BBM. Pero siyempre hindi niya pa masabi yun. Kaya lang warning na sa kanila yun. Kung ako ang gusto niyong idiin, ikakanta ko kayo. Hindi sila tumigil. Dinidiin pa rin siya. Tinutuhanan na ni Saldico kaysa
Hindi na siya makakapagsalita pag ano na siya, pag 6 feet under the ground na siya. O kaya yung na-expose niya pa lang kasi may mga part 2, part 3 pa, maganda to eh. Serye, teleserye. Kaya yung kanyang na-expose pa lang, yung sa Bicam, yung insertion. 'Di ba yung sinasabi niya? Yun kasi yung binibintang sa kanya, eh. Kaya siya yung ginagawang mastermind kasi wala naman si Martin dun sa Bicam. 'Di ba yun yung gusto nilang palabasin? Ang gusto nilang palabasin, sa Bicam nagaganap yung lahat-lahat. Kaso kumanta na yung mga narito, yung mga iniwan nila dito eh. Nagkantahan na lahat, nasa NEP pa lang. Ibig sabihin, doon pa lang sa Pangulo, meron ng anomalya. Sa budget pa lang na ginagawa mula sa Malacanang, meron ng anomalya. Hindi umubra na yung insertion lang. Kaya labanan po yan eh. Kanya-kanya pong diin. No? Kaya lang, sa sobrang lawak talaga, lahat ng binabanggit nilang pangalan, naniniwala ko na ano yan, nasangkot yan. Kasi tahimik eh. Lahat ng senador na sinasangkot, may nagdemanda ba? Dinimanda ba ng mga sangkot na senador yung mga nagsasangkot sa kanila? Wala pa akong narinig. Si Jinggoy lang pero ang demanda niya manahimik lang si Bryce. 'Di ba? Si Jinggoy lang ang narinig kong nagdemanda so far. Ang kakapangyarihan nila tapos tahimik sila lahat. Okay. Pwede rin naman kasi kinakausap nila na via Zoom eh. Yung katwiran ni Lacson na wag na nating hindi na dinis-invite na, hindi na inimbitahan si Saldico, natunugan nila na putya hindi nila makokontrol si Saldico once na nag-Zoom. Kasi maganda na yung katwiran ni Ping Lacson eh. Ngayon punta muna tayo, dito muna tayo sa naganap na Actually, ano lang talaga nakakaaliw lang talaga si Marcoleta. No? Yung pagko-question niya yung pagpapahiya niya sa DOJ, yung pagko-question niya nilalantad niya yung DOJ na namimili. Si Yusek Bernardo ang gustong gawing star witness. Samantalang, ang tingin ko si Yusek Bernardo mas mas malaki pa yung kasalanan kaysa rito sa mga Diskaya. Tsaka yung mga Diskaya, alam nila yung lahat. Si Yusek Bernardo, pag tinatanong mo, hindi po namin alam, hindi ko po alam yan, hindi ko po alam yan. Marami siyang hindi alam eh. Bakit siya yung ginagawa niyong star witness? Kasi pasok si Bernardo malamang dun sa malalapit. Yung Diskaya kasi tinabla na nila nung una pa eh. Tapos yung pagbalik nila sa hearing, wala na no? Iba na yung, bago na yung si Lacson, parang na-late pa eh. Nakipag-meeting pa yata. Una pa lang yan. Kasi maganda yung may mga part 2, part 3 para lahat ng mga sinasabi nila ngayon, sasagutin. Magaling po yung nag-handle ngayon kay Saldico. Okay. Naniniwala ka ba dong kay Saldico na wala siyang kasalanan? Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niya kung sasabihin niya na wala siyang kasalanan. Magnanakaw nga siya, 'di ba? Magnanakaw siya kaya lang ayaw niya ng pumaloob. Hindi po siya nanghihingi ng mga witness protection. Alam niya 'yung gagawin sa kanya, no? Sabi niya nga, 'di ba? Yung hangga't magsasalita na siya hangga't hindi pa siya pinatitigok. Yun yung pinaka doon eh. Pero yung balik tayo, yung pinakalaman niya, si BBM, hindi po to inosente. No? Yung gustong palabasin ng mga tagapagtanggol na
walang kinalaman si BBM. Dito po nasagot na po yung katanungan natin na, si BBM ba ay, talagang napaka-incompetent at wala siyang kaalam-alam for 3 years, ngayon niya lang na natuklasan, hindi po, eh. Hindi po siya incompetent, 'no? Ay hindi, bura. Incompetent na involved pa, 'di ba? Kung susundan natin yung sinasabi ni Saldico, dito po makikita natin kung bakit gano'n, 'no? Gano'n kalawak kasi yung mga magnanakaw nakita nila, eh, putya, presidente nga, eh. Alam na po nila lahat 'yan. Bakit nakatakas si Bunuan, alam niyo na, 'di ba? Oh, parte sila lahat. Malawak 'tong sindikato na 'to na hindi man si hindi man si BBM yung nagda-direct, malaki naman yung kobra niya. Pero hindi niya ah, wala naman po sa sinabi si Saldico na si BBM yung kumbaga yung nagpapatakbo, pero meron ako diyan. Dapat gano'n yung ano ni BBM, meron ako diyan, eh. At hindi niyo puwedeng hindi ibigay sa'kin 'yan. Kaya si Gutesa na naman, ako eto, ang tingin ko ngayon, hindi kaya talagang tao talaga ni Saldico si Gutesa na talagang yung sinasabi ni Gutesa para isangkot talaga si Martin Romualdez, para hindi po pupuwede na ako lang, 'di ba? Si Saldico lang. Kaya meron din twist kasi biglang-bigla kokontak si Gutesa. Yung 100 billion ni Marcos na insertion niya yun. O ngayon, ilan dun yung ghost project? Paano mo papaliwanag ba dong na galit siya sa ghost project? Putya, kung ghost project kasi, namorsyento lang. Isipin nyo, di ba? Kayo namumorsyento lang. Putya, ako namumorsyento lang. Tapos kayo, putya, kumbaga, kung ang porsyento ko 30% o 25%. Tapos kayo, mas mataas pa yung, ah, kahit ako magagalit, eh. Putya, ang taas ng posisyon ko tapos ghost project pa ba? Yun naman pong namayat. OA naman po yun. Nakita naman po natin na palabas lang din, eh, 'di ba? Wag naman tayo magpaano na gano'n kapayat si Saldico. Pati lighting, pati yung pagsusuot niya ng Amerikana na, 3 size na nakakapayat po yun, eh. Yung 3 size na mas malaki kaysa sa katawan mo, 'no? Kasama po sa effect yun. Eto, parang si Vince Dizon, kasama po sa effect niya yung hindi na naliligo effect, yung hindi na sa sobrang dami ng ginagawa ni Vince Dizon, hindi na siya gano'n po siya ka-dedicated sa trabaho niya. Effect lang din po 'yan. Puwede ka naman maligo, eh. Puwede ka naman maligo at magpagupit. Effect lang po 'yan ni Vince Dizon na ganito kagrabe yung problema sa DPWH. Si Saldico naniniwala naman ako, stress talaga siya pero OA naman na gano'n kapayat. May kasama na po 'yun sa lighting tsaka sa ang suot niyang Amerikana ay, tatlong size na mas malaki sa kanya. Okay, dito na tayo ngayon, 'di ba? Sinasangkot niya na ngayon na meron mismo si BBM. Saan yung insertion na 'yan? Eto keto, eh. Eto, kumbaga, susi 'to sa pag-intindi natin sa isasagot natin sa kanila, 'no? Saan naganap yung insertion?
sa Bicam. Bakit Bicam lang yung sinasabi ni Saldico? Dito, kinakailangan natin ipaliwanag yan.